Do not say no when God told you to go. Kaya hirap tayo minsan sumunod, kaya dinedelay natin minsan ang obedience kasi alam natin na yung ine-enjoy natin ngayon, maaaring hindi mo na magawa pagka sumunod ka kay Lord. Kaya sasabihin mo, enjoy ko lang muna. Hindi pa naman bumabalik si Lord. And what you're doing is not obedience. That's delayed obedience, which is actually what? Disobedience. Pastor, kapag iniwanan ko tong mga to, kapag iniwanan ko yung bisyo ko, baka isipin ng mga tao, strange ako, isipin ng mga tao, weird ako. Hindi ka weird, nagmamature ka. Magkaiba yun. Ang tingin nila sa'yo, weird ka, ang tingin nila sa'yo, KJ ka, ang tingin nila sa'yo, yumabang ka, pero ang totoo, nagmature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo, you cannot stay there. Hindi pwedeng yung mata mo nasa Kanaan, yung mata mo nasa Promised Land, pero yung puso mo nasa Egypt. You have to make a decision right now. Immediately, i-follow Jesus. Obedience is easiest when it is immediate. Na minsan nakukonsume yung oras natin ng, paano ko ba figure out ang kalooban ng Lord? Paano ko ba maiintindihan ang kalooban ng Lord? Instead na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And I'm not saying that kasi hypocrite ako, self-righteous ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years din akong tumakbo. Na ngayon pinagsisisihan ko, what could have happened kung nung umpisa pa lang sinunod ko ng Panginoon? I just wasted 3 years. Dito rin naman pala ako babagsak. You can run away from God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Hahabulin ka ng pagtawag mo. Anyo kung bakit minsan hirap tayong sumunod sa Panginoon? Kasi ang hanap natin, security. 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 Yung secure ako sa future ko, the moment na nakikita ko yung bank account ko, laging 6 digit, at as long as 6 digit siya, secure ako. And you don't realize that security can be an idol. It can be an idol. Your security must be found in Jesus and Jesus alone. Ang security natin wala sa resource, ang security natin nasa source. Have you forgotten yung sinabi niya that Jesus, our God, has given you the ability to acquire wealth? Why would you settle for wealth? Kapalit ng ability to acquire wealth. Come on now. That's why obedience is a choice. Choice of what? Choice to trust the Lord. Not my fish, not my bank account, not my education, not my experience, not my connection. Obedience is trusting the Lord. Kahit na ang laki ng puhunan, ang laki ng sakripisyo, talagang malaki ang puhunan ng pagsunod. Kahit malaki ang puhunan, willing mong iwanan. Willing mo sabihin, yes Lord, susunod na po ako. Hindi yung susunod ka pero maglalabas ka ng calculator, kukompute mo muna kung ano yung mawawala sa'yo. Hindi ganun ang obedience. Ang obedience by faith, binibitawan mo yung calculator mo, sinasabi ko, alam kong lugi ako sa ngayon. Pero alam ko, nag-i-invest ako sa eternity ko, ng pamilya ko, ng lahat ng mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ko. Hindi madali. And life is not supposed to be easy. But when you hold on to that principle, God will open more doors. Kahit nasasaktan ka, obey anyway. Kahit mahirap, obey anyway. Mahirap tumayo dito every Sunday, but I will obey anyway. Mahirap tayuan ang pagtawag, but I will obey anyway. Alam kong hindi mapapantayan ang kahit anong bagay, but I will obey anyway. I want to encourage you today to obey God anyway. Obey God anyway. Kahit na mahirap, anumang excuses, anumang sacrifices, do it for God, and He will, hindi papayag ang Diyos na ma-outgive mo siya.